Ayan, magandang araw po. Ngayon makikita nyo kung ano yung itsura ng nest box namin. At para kung gusto nyang gayahin o nagpaplano kayong magkaroon ng gantong style din ng RTL na cage free, tapos gusto nyo rin magkaroon ng nest box, ito yung pwede nyong gawing reference. Una, itong part na to, dito namin kinukuha yung mga itlog. Dito nagro-roll yung mga itlog. So, i-open mo siya. Ayan, makikita nyo dito gugulong yung mga itlog sa part na to. Galing dun sa loob. So, meron kaming baling dalawang mini nest box. So, isang buong nest box siya na nilagyan lang ng hati sa gitna para mas cozy yung feeling ng mga manok dun sa loob. So, makikita nyo to, meron siyang color black na tela. Kasi, para maiwasan na mag-penetrate yung light from this section going inside. So, hindi masisilaw yung mga manok. So, itong part na to, na-open siya. So, ang purpose naman kung bakit namin ginawang na-open tong part na to is pag kailangan na namin i-close yung nest box sa gabi, pwede namin gawin yon from outside. Hindi na namin kailangang pumasok dun sa loob ng chicken house. So, itutulak lang namin yung mga manok papalabas. So, dito rin sa part na to, itong part na to ng flooring ng nest box, dito kumbaga na pumupunta yung mga chicken para mag-lay ng eggs, para mangitlog. So, pagka pangitlog nila, usually gagawin nila, tatayo na sila, aalis na sila sa nest box, and then gugulong na kusa yung mga itlog, papunta dito. So, yan. Ito namang part na to, AstroTurf lang to na nabili namin sa isang platform. Mura lang siya eh. Ang problema lang dito, madali siyang masira ng mga manok. So, kung meron kayong idea na pwede namin i-replace dito, let us know. Tapos after nito, yung sa ilalim niya, plywood lang din. Ayan. So, yan. Check naman natin dun sa isang side. So, sasara ko lang to. Sasara ko lang din to. And then, lipat tayo dito sa kabila. So, itong side na to, ito yung nandun sa loob ng chicken house. Yung kabilang diniscuss natin kanina, yun yung nakikita nyo dun sa mga videos namin pag nangongolekta kami ng eggs. Yun yung nasa outer part ng chicken house. So, ito yung roost bar. Itong roost bar na to, dual purpose siya. So, first, roost bar na siya. Ginagamit din namin siyang pang-close nung nest box. Sa gabi. Kasi sa gabi, ayaw namin na dito matutulog or tatambay yung manok. So, may make sure namin na wala nang laman ng mga manok. Oh, lakas ng hangin. May make sure namin na wala nang manok dito bago namin to itulak. Tapos, meron kaming string na nandito, magkabilaan yan. Itutali namin siya dito. Meron kaming parang hook, maliit na hook dito na pwede naming pagtalian para hindi malalaglag basta yung roost bar namin. So, ginagawa namin siya every night. Tapos, pag sa umaga, bago namin sila pakainin, ang first na gagawin namin is ibababa namin to. Tatanggalin lang namin sa pagkakatali. Para, kung sino man yung gustong mangitlog na ng manok, papasok na sila dito. So, automatic na yun. Ino-open namin to ng around 6 to 6:30. Tapos, mga around 7, 8, madami na. Nakakakuha na kami agad ng at least 2 trays ng itlog. So, ganun sila ka-excited. Tapos, yan. Tapos, itong part na to, yung flooring, yung part na flooring, so, itong part ng flooring na to, kung napapansin nyo, dito nangingitlog yung mga manok, diba? So, madalas, dudumi siya, kasi minsan napupupuan, minsan yung mga balahibo nila at saka yung alikabok na pumunta dito. So, ang ginawa namin, ginawan siya ng design ng asawa ko na pwede siyang matanggal. Gaya nito. Baba ko lang tong roost bar. So, pag natanggal mo na siya, ipapagpag mo lang siya para malinis. So, ganoon lang siya kadali. Hindi na namin siya binabasa, hindi na namin siya pinupunasan. Meron lang kaming brush na ginagamit para ma-brush yung mga dumi na kumapit dito. Tapos yun na, pagka linis mo, balik mo lang ulit. Meron kami ditong angkla para inclined yung flooring ng egg. Para sa ganon, kusa na siyang mag-roll palabas.
So, yan. Hindi ko sure kung nakikita ng maayos sa camera, pero ayan, meron kaming part na ito yung kumbaga tutuntungan ng nest box. Nakita natin. Yan. So, itong part na to, magkabilaan yan. Ayan, ito. So, yan yung kumbaga sinasandalan nung or tinutuntungan nung flooring natin. Yan. Maganda nga yung pagkaka-design nitong bagong nest box kasi divided na siya into half. So, ibig sabihin yung flooring namin, hindi na siya ganun kalapad, hindi na siya ganun kahirap tanggalin at ibalik. Kasi mas smaller na siya. So, yun. Yun lang. Tapos, kung mapapansin nyo, meron kami ditong red na tela. Pasensya na kasi. Naubusan na kami ng red na tela dito sa part na to. So, kung ano na lang yung inabot. So, nilagyan namin siya ng red na tela naman dito. Kanina, di ba, black yung nandun sa may panggulungan ng itlog. Ito naman, color red. Kasi ang sabi nila, naa-attract ang mga manok sa pula. So, ang intention namin, kaya namin nilagyan ng pula, is para ma-attract yung mga manok na kapag nafe-feel nilang mangingitlog na sila, pupunta na sila dito. Ayun. So, parang isang way ng pag-train sa kanila na dito mangitlog sa nest box instead na sa floor. Pero, to be honest, yung mga manok namin, hindi 100% na lahat ng manok na nangingitlog sa nest box. May mga manok pa rin na pailan-ilan nangingitlog sa floor. Yun yung ginagawa namin ng paraan. Kaya kung napansin nyo yung mga egg collection na videos namin, ginagawa namin siya ng staggered na. Kumbaga sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Para makukuha agad namin yung mga nasa floor. So, yun lang. Kung may mga questions kayo about this nest box, let us know. Comment down below. At sana nakatulong yung pag-demo namin sa inyo nitong bago naming nest box. Thank you! Bye-bye!